Praise God. Hallelujah. Good morning po sa mga pinagpalang anak ng Panginoon. Hallelujah. Tulad ng lagi niyong naririnig sa akin, walang anak ng Diyos na hindi pinagpala. Amen. Na-experience po natin ang Panginoon in so many different ways. Bakit po? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos po ba ay mabuti? Ang Diyos po ba ay nararanasan? Ang Diyos po ba kumikilos sa buhay natin? Definitely, lalong-lalo na po sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen po? Hallelujah. Kaya, yun. Good morning po. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about eternity. Alam nyo, naalala ko tuloy no? Naalala ko nung bago pa lang kami ni Sister Risa, sabi ko gusto ko pag nagkaanak tayo ang pangalan, Eternity. Totoo po yan, tanong nyo sa kanya. Kasi parang ang ganda pakinggan eh. Sabi niya parang parang puninarya dati. Kaya hindi na namin tinuloy. Sabi ko gusto ko Sib Eternity. No, kasi may meaning po yun. Pero sabi niya parang pampuninarya eh. Okay, dulce na lang. Praise God. Hallelujah. So, nakalagay po dyan, ang title po natin, We are created for eternity. Alam po ba natin to? Masyado tayong nasanay na nakatira dito sa mundo. Kasi pagmulat pa lang ng mata natin, nung tayo yung pinanganak, di ba? Nandito na tayo sa earth eh. So, sanay na sanay tayo na dito tayo sa mundo. Pero alam po ba natin, create tayo ng Diyos for eternity? Dapat alam natin yan. Amen? Sa Genesis chapter 1, verse 26, 27, pakilagay nga muna natin, basahin natin to. Ito po nung creation, nung create ng Diyos yung unang tao. Then God said, let us make man in our image. Kung mapapansin nyo, plural eh. Let us. Ibig sabihin, may kausap ang Diyos. Tama? Kasi, kung nag-iisa siya, I will make man in my image. Pero sabi niya, let us make man in our image. Amen? At alam natin na unveil niya yan, God is a Father, Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? So, ulitin ko. God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Next verse. Nung nag-usap po sila na gawin ng tao, ito yung sumunod. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Sabihin mo nga, male and female. Walang ibang gender dyan. Hello? Walang ibang gender dyan. Nung create ng Diyos ang tao, isang lalaki at isang babae. Walang binabae. Amen. Invento lang po yun. Sa demonyo po yun. Sa totoo lang. Confusion po ng diablo yun sa tao. Pero from the very start, create ng Diyos ang tao, isang lalaki, isang babae. At pansinin nyo, no, create ng Diyos ang tao in His own image. Pag sinabing in His own image and likeness, kung ano ang Diyos, ganun ang tao. Ngayon, bakit natin binanggit yan? Kasi ang Diyos, sabi ng Bible, lagay na nga rin natin yung verse para may verse tayo. Psalms 90 verse 2. Para nakikita po natin na biblical po yan. Before the mountains were brought forth, or ever, you had formed all the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Bago pa nandyan yung mga mountains, from everlasting to everlasting, thou art God, or you are God. Ibig sabihin, ang Diyos walang pasimula, wala rin siyang katapusan. He has no beginning and end. He is the Alpha, Omega,
who was and is to come, the Almighty. Ibig sabihin, ang Diyos po, eternal. Kung ang Diyos eternal, walang pasimula, walang wakas, ang original na pagkakreate ng Diyos sa tao, eternal ka. Ang plano ng Diyos sa tao, hindi yung mabubuhay lang tayo ng panandalian. Ang gusto niya, mabuhay tayo kung paano siyang nabubuhay. From eternity to eternity. Mabuhay tayo ng walang kamatayan. Amen po ba? Bakit? Create ng Diyos ang tao in His own image. In His own likeness. So, ang original plan, ang tao po ay mabuhay ng eternal. You are eternal. Ang design ng Diyos sa tao, mabuhay tayo from eternity to eternity. Amen? Pero alam natin ang istorya, pumasok ang kasalanan, nag-start mamatay ang tao. Bakit? Sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, nag-start mamatay ang tao, although sila Adam, inabot ng 930 years, pero namatay pa rin eh. Bakit? May kasalanan na eh. But before, nung walang kasalanan, ang tao po naka-design for eternity. Dahil yung nag-create na Diyos ay eternal na Diyos. Amen po ba? Ganun kapangit ang kasalanan. Hello? Pero alam natin, hindi doon natapos, hindi naman papayag si Lord. Amen? Pinadala niya yung nag-iisa niyang anak. Sino yun? Jesus Christ. Tinubos tayo sa kasalanan. For what? Para maibalik tayo sa original plan na ang tao mabuhay ng walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Sabi nung iba, sobrang tindi naman nun, everlasting life. Menyos ako sa inyo, from the very start yan ang plano ng Diyos sa tao. Everlasting life. Binabalik lang ng Diyos sa original na plano. Buti na lang may Savior tayo. Salamat sa Panginoong Jesus. Amen? The best na palakpak kay Jesus. Hallelujah! Alam nyo ba, anong sinearch ko, yung word na eternal, everlasting, eternity, 144 times binanggit sa Bible. Eh, yung banggitin lang nga ng isang beses, dalawang beses, matindi na eh. 144 times binanggit yung word na everlasting, eternal, eternity. Wala pa po, hindi ko pa sinama yung forever and ever doon. Bakit pinapaulit-ulit ng Diyos? Kasi nga, para ma-realize ng tao, okay, before that, alam nyo, nung tinawag ako ng Lord, that was more than 20 years ago, na mag-preach ng mabuting balita. Isa sa pinaka-clear na sinabi niya sa akin, na hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan, is this. Are you ready? Ito yung isa sa pinaka-clear na sinabi niya sa akin, habang nagbabasa ako ng Bible noon. Kinausap ako ng Panginoon. Guro, mga year 2000 yon. Isa sa pinaka-clear na sinabi niya sa akin, eto. Nabasa ko sa Joshua. Sabi niya sa akin, sabi mo sa mga tao, nilikha ko langit para sa kanila. One of the clearest message ng Diyos para sa inyo, create ng Diyos ang sangkalangitan para sa inyo. That's the message of God. Amen? Create niya ang sangkalangitan. Napakaluwalhati, napakaganda para sa atin, para sa mga tao. Recently, magkausap kami ng wife ko. Sabi ko, ang tindi ng Lord, no, binigyan tayo ng chance na mabuhay for all eternity. Walang kamatayan, eternal. Sabi ko, tindi. At eto matindi. Kahit ilang bilyon tayong tao, gusto niya lahat tayo mapunta ron. Bakit? Unlimited ang langit eh. Hindi natin kayang punuin ang langit eh. Amen po ba?
Kahit billions and billions pa ang masave na tao, gusto ng Diyos, lahat tayo mapunta sa sangkalangitan. Kahit isa nga ayaw niyang mapahamak, sabi sa Peter eh. Amen? Ibig sabihin, binibigyan ng Diyos ng chance ang mga tao. Hanggang ngayon, ilang generation na ang lumipas, from generation to generation, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon yung generation na yon na kilalanin yung anak niya na nag-sacrifice para sa kasalanan, para yung kanilang kasalanan ay ma-wash out at magkaroon sila ng passes papunta sa eternity. Hello, ganun kabuti ang Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Bless ka. Sa totoo lang. Bakit? Mula nung kumilala tayo sa Panginoon, naging part tayo ng eternal kingdom ng Panginoon. Hello? Hindi tayo dito lang mabubuhay sa earth. Mamaya, i-discuss natin yan. Excited na ba kayo? Sabi ni Rick Warren, think of eternity more, not less. Dapat lagi nating iniisip yung eternity. Amen? Bakit? Yun yung eternal dwelling place natin eh. Doon tayo papunta lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Yesus, papunta ng eternity eh. Papunta ng heaven eh. So, let us think more of eternity, not less. Hallelujah. Alam niyo po ba ang eternity nag-start nung kumilala tayo sa Panginoong Yesus? Eternity starts when someone believes on the Lord Jesus. Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Simple lang. Kasi yung spirit ni Sister Chris, lahat tayo pinanganak na sinner sa mundo, lahat, sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, pinanganak pa lang tayo sa mundo, lahat tayo may sinful nature. At dahil may sinful nature tayo, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, we are dead because of sin. Ibig sabihin, yung spirit man natin, patay lahat yan. Walang connection sa Diyos yan. Ang Diyos ay espiritu, patay ang espiritu natin, so wala tayong tamang relasyon sa Diyos, wala tayong connection sa Diyos. Pero nung kilalanin natin ang Panginoong Yesus, yung spirit man natin, nabuhay yun. Hello! At yung espiritu na yun, hindi na mamamatay yun. Walang kamatayan ng espiritu ng mga mananampalataya. Yan ang sinasabi ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, eternal ka. Mamamatay tayo in the flesh. Hello? Mamamatay tayo in the flesh hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus. Sa flesh, mamamatay tayo. Pero yung spirit man, eternal yan. Mula nung kumilala tayo sa Panginoong Yesus, hindi na mamamatay yun. Eternal yun. So, we are eternal. We are not immortal. Bakit? Darating yung time na yon. Sabi ng Bible, pagbalik ng Panginoong Yesus, papalitan tong katawan na nabubulok, namamatay, ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, hindi nangihina. Glorified body ang tawag ng Bible dyan. Sa panahon na yun, magiging immortal tayong lahat. So, kung may mga ganyang term kayong naririnig sa mundo, imposible, hindi ka panipaniwala. Pero sa Bible, pag pinag-aralan nyo, makikita nyo lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Yesus, may buhay na walang hanggan. May pag-asa sa maluwalhating kalalagayan. Amen po ba? Hallelujah! Sabi ni C.S. Lewis, naipasulat ko ba? Sino si C.S. Lewis? Siya yung author, di ba? Na naging pelikula pa nga, Chronicles of Narnia, di ba? Siya yun. Christian yan, C.S. Lewis. Ano sabi niya? Once a man is united to God, how could he not live forever? Once a man na-unite, nagtiwala ang tao kay Jesus Christ, na-unite sa Diyos, paano siyang hindi mabubuhay magpakailanman? Eh yung Diyos niya ay magpakailanman, forever. Amen po ba?
But sometimes, even believer was so caught up in the realm of the temporal. Sometimes, ang nakakalungkot, may mga Kristiyano na masyadong caught up kung ano lang yung buhay dito sa mundo. Para bang dito lang ang buhay. Dito lang umiikot ang buhay. Kahit minsan Kristiyano, nakakalimutan na hindi siya create ng Diyos para dito lang. Create tayo ng Diyos beyond this realm, beyond this world. Amen po ba? Kaya eto maganda, hallelujah. Alam niyo tawag ng Bible sa'yo, kung Kristiyano ka, 1 Peter chapter 2, verse 11. Ano tawag ng Bible sa atin? Pag kumilala ka sa Panginoong Hesus, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrim, abstain from fleshly lusts which war against your soul. Ano tawag sa atin ng Bible? Beloved, maliban doon, sojourners, pilgrims, foreigner, alien. Alien. Yan ang meaning nun, tinignan ko. Manlalakbay, sojourners. Bakit tinawag tayo ng manlalakbay ng Bible? Kasi hindi tayo tiga rito. Huwag mong mamahalin masyado ang sanlibutan, huwag ka masyadong ma-attach dito, hindi ka tiga rito. Uulitin ko, nanlalakbay lang tayo. Ang tawag pilgrims, foreigner, ibig sabihin. Amen? Pag sinabing foreigner, hindi ka tiga rito. Hebrews 11:13. Sinabi ng authors ng Hebrew, si Abraham, ganun ang tanaw niya. Okay? Pakilagay natin, Hebrews 11:13. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were assured of them, embrace them, and confess. Ano confession ng mga nauna sa ating mananampalataya? That they were strangers and pilgrims on the earth. Ano confession nila? Yung mga early believers? They were strangers. They were pilgrims on the earth. Hindi sila tiga rito. Kung sila, ganun ang confession nila, dapat ganun ang confession natin. Amen. Sabi nga ni Joyce Myers, we should enjoy where we're at on the way we are going. Nandito tayo, enjoy natin ang blessing ng Panginoon, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Sabi nga ni Sister Tonian, masarap magpagamit sa Lord. May mission tayo rito. Kaya hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Amen. May pinagagawa ang Lord sa atin. Enjoy natin yan. Maging blessing tayo sa ibang tao. Pero wag natin kalilimutan, hindi tayo tiga rito. Enjoying where you're at on the way you are going. Bakit? Ang destiny natin, eternity. Hello? Ang tunay na tahanan natin sa piling ng Diyos. Huwag niyong mahalin ng sanlibutan, kapatid. Bibigyan ko kayo ng hint. Bakit? Bakit? Pag pinag-aralan niyo Bible, alam niyo ba kung saan papunta ang mundo? Walang halong pananako to. Lahat ng nakikita niyong building, lahat ng nakikita nyo naggagandahang bahay, resort, o ano pa mang tinayo ng tao, lahat yan mapupugnaw sa apoy. Magbasa kayo ng Bible, 2 Peter, maiksi lang yung 2 Peter, basahin nyo. Makikita nyo kung saan dinisign ng mundo. Kaya ang mundo, pabulok ng pabulok. Huwag kang magtaka kung ang tao pasama ng pasama. Bakit? Prophecy na yun eh. Amen? Talagang ang tao magiging sobrang sama. Ang mundo, pawasak ng pawasak, pabulok ng pabulok. Kahit na ano gawin ng tao sa mundo, hindi naaayos ang mundo. Buti na lang may pag-asa tayo sa Panginoong Hesus. Amen? Hello? Darkness shall cover the earth and gross darkness the people, but you should arise and shine. Because Jesus has come into your life. And the glory of the Lord is risen upon you. Ang kaluwalhatian ng Diyos, makikita yan sa mga anak ng Diyos. Sa kabila ng pawasak ang mundo, papangit ang mundo, padilim ang mundo, ang mga anak ng Diyos nagliliwanag sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po ba?
Hallelujah. So, strangers lang tayo rito. Yes, we are enjoying, but huwag kang masyadong ma-attach sa mundo. At lalong-lalo na, huwag mong masyadong mahalin ang mundo to the point na kahit masama na gagawin mo para makita lang na matanyag ka dito sa mundo. Yumaman dito sa mundo. Walang masamang yumaman, pero dapat sa tamang paraan, sa blessing ng Diyos. Amen po ba? 1 Peter 5:10. Sabi nga ni Apostol Pablo kung dito lang ang pag-asa natin sa mundo, tayo na pinakakawawang taong nabubuhay. We are of all men miserable. Ang pag-asa natin hindi lang sa mundo. Tama ba, brothers ko? But may the God of all grace, ang Diyos po natin, Diyos ng biyaya. Ulitin ko, ang Diyos natin, Diyos na mapagbiyaya. But the God of all grace, who called us into His eternal glory. Saan tayo tinawag? Saan tayo tinawag ng Panginoong Diyos? Eternal glory ang calling natin. Who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Sometimes may mga suffering. Hindi naman porkit naging Kristiyano ka, nawala ng problema Hindi naman porkit sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, nawala yung mga challenges sa buhay May mga suffering, may challenges, may problema, may pain. Pero huwag mong kalilimutan, pansamantala yan. Dahil kumpara sa eternal glory, wala yan, sisiw yan. Amen po ba? Sabi ng Romans 8:18, pakilagay natin. Gusto ko ma-establish tayo sa Word of God, kaya nagbubukas tayo ng mga verses. Sabi ni Paul, for I consider that the suffering of this present time. May suffering sometimes in this present time. Yes, may challenges. Amen, may problema sometimes in this present time. Pero sabi ni Paul, I considered that the suffering of this present time are not even worthy to be compared. Saan? With the glory which shall be revealed in us. Ang tindi na naghihintay sa ating kaluwalhatian, sa sobrang tindi nun, hindi tamang ikumpara yung mga challenges natin in this present time Bakit? Eternal yung glory Yung suffering, panandalian, present time. Napakaigsi. Amen po ba, mga anak ng Diyos? There may be sufferings, there may be pains, there may be challenges, there may be persecution. But it is nothing compared to eternal glory that God has prepared for us. Ulitin ko, there may be sufferings, maaaring may pinagdaraanan tayo, pagsubok. May problema. Bakit? Nasa mundo ka May mga challenges dito. Amen? May persecution. Now. Meron yan. But it is nothing compared to the eternal glory that God has prepared for us. When you think of eternity, problem looks smaller and challenges gets easier. Pag ang tanaw mo nando sa eternal, yung walang hanggan, yung problema lumiliit. Yung challenges nagiging easy. Bakit? Panandalian Amen? Gumagaang ang problema pag nakatanaw ka doon sa hinahanda ng Diyos para sa iyo. Amen ba, mga anak ng Diyos? In this world, merong mga evil dito, may corruption dito. Nakikita natin yan. Ang nakakalungkot, eto, makinig kayo, please. Makinig kayo. Sometimes, nakikita natin yung mga masamang tao, sila pa yung umuunlad. Sometimes nakikita natin yung mga corrupt, sila pa yung parang nag-i-enjoy ng buhay. Sa mundong ito. Alam nyo ba,
na na-observe din niya ni Asaph sa Psalm 73. Sabi niya, ba't ganun, Lord? Bakit etong mga taong masasama na to, sila pa yung sumasagana ang buhay? Parang ang lalakas nila. Napaka makapangyarihan. Na-confuse si Asaph nung nakita niya yung inobserbahan niya yung mga bagay na yon. Sige, buksan natin Psalm 73. Umpisa natin sa verse 2 muna. Hanggang 7. Actually, pwede niyong basahin sa bahay yan. Napakaganda niyan. Sabi niya, as for me, my feet had almost stumbled. Muntik na akong Sabi nga ni Sister Giselle, muntik na akong umalis sa Lord eh. Muntik na akong madapa. Muntik na akong matisod. Sabi ni Asaph, my feet had almost stumbled, my step had nearly slipped. Muntik na akong madulas, mawala sa Lord. Bakit? For I was envious of the boastful. Nainggit ako doon sa mga mayayabang. When I saw the prosperity of the wicked. Nakita niya yung wicked nagpa-prosper. Sabi niya, ba't ganun? Ba't sila pa yung nagpa-prosper? Ay, mga wicked to. Next verse. For there are no pangs in their death, but their strength is firm. Matitibay ang mga kalakasan nila. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men. Therefore pride served them as necklace, violence covered them like a garment. Their eyes bulge in abundance. They have more than heart could wish. Sabi niya, ba't ganun yung mga masamang tao? Sila paminsan yung sagana sa buhay. 17. Miskip na tayo. Kasi hindi mahaba yan eh. Pero alam nyo, eto nangyari. Nung ino-observe niya yon, nagugulumihanan siya. Yun nga, sabi niya, muntik na akong tumalikod eh. Kasi hindi ko maintindihan bakit ganun eh. Pero sabi niya, until he prayed. Until I went into the sanctuary of God, then naintindihan ko katapusan nila. Nung nag-pray siya, pumasok siya sa presence ng Panginoon, doon niya lang na-realize, etong mga masasamang taong to, hindi dapat kinaiinggitan. Dapat tong mga taong to, kinaaawaan. Bakit nakita ko, I understood their end, nakita ko yung katapusan nila. Next verse, hanggang 19. Surely you set them in slippery places, you cast them down to destruction. Ano ending nila? Destruction. Bakit ka maiinggit sa taong mapapahamak? Eh, ikaw may eternal life. Next verse. Oh, how they are brought to desolation. Mawawala silang lahat as in a moment. Sa isang ganon, wala na. Kahit pa gaano naging mayaman yan, makapangyarihan, politikong corrupt, umenjoy ng mga kayamanan na hindi sa kanila, but in a moment, mawawala lahat yan. Mapapahamak sila pag hindi sila nagsisi. As in a moment, they are utterly consumed with terror. Hello, kasaklap-saklap ang kainat na niya. I don't care kung makapangyarihan sila ngayon, but they need to repent. I don't care kung mayaman sila, sumasagana sila ngayon kaysa mas marami silang pera kaysa sa atin. Nakakaawa yung mga taong yan. Amen? Bakit? Kasi yung ending ng buhay nila hindi magiging maganda. At ang nakakalungkot dito, hindi lang yung ending dito. Mamaya magbabasa tayo ng mga verses. So, alam nyo, eto Psalm 73. Pero alam nyo ba sa Psalms 37, pag binaligtad nyo yung 73, Psalms 37 may binanggit din the same. Like that. Psalms 37, verse 1 hanggang 4. Huwag kang mainggit. Do not fret because of evildoers. Yung mga gumagawa ng masama, huwag mong kainggitan. Nor be envious at the workers of iniquity. Next. Bakit? For they shall soon be cut down like the grass. Puputulin sila na parang damo lang.
and withered as a green herb. Mawawala. Tatangay ng hangin. Bakit mo kainggitan yung gumagawa ng masama? Eh, pastor, naka-Ferrari. Eh, ano naman ngayon? Amen? Eh, di ikaw mag-commute kung wala kang Ferrari. Basta nag-enjoy ka. Pero wag kang tumanaw na ganun lang ang buhay mo. Bakit? Mabuti yung tatay mo sa langit. Tumanaw ka ng magagandang bagay. Next verse. Wag mo silang kainggitan, bagkus ano dapat mong gawin? You trust in the Lord. Amen? Trust in the Lord, do good. Kung sila gumagawa ng evil, you do good. Pag sa paggawa mo ng kabutihan, it simply means you trust in the Lord. Hindi ka gumagaya sa ginagawa nila. Sa kabila, gumagawa sila ng kasamaan. Trust in the Lord, do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Ma-experience mo ang faithfulness ng Panginoon habang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hindi kinaiinggitan. O sabi ng verse 4, delight yourself in the Lord. Amen? Lagay nga natin. Next verse. Delight yourself also in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Huwag mo kainggitan yung mga taong yan. Hello! Kaawaan mo sila, nakakaawa kay hinatnan yan. Maaaring ngayon, sumasagana sila dahil sa mga ginagawa nila. Pero walang kwenta lahat yan. That is vain. That is pure ignorance. Vanity yan, walang kwenta yan. Pero ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, ikaw ang lubos na pinagpalang taong nabubuhay ngayon. Tayo po ang lubos na pinagpalang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kahit na ano mangyari sa mundo, kahit dumating pa yung big one na yan, mas bigger si Jesus dyan. Ako po naman. Hallelujah. Tinuro ni Brother Resti rito. Grabe. Yung universe nga, dinadangkal ng Diyos eh. Universe, composed of trillions of galaxies and stars. Pero sinusukat ng Diyos, dinadangkal niya. From His thumb to His pinky. Gano'ng kalaki yung Diyos natin? Yun ang totoong big one. Hello? And safe and secure ka sa Panginoong Yesus. We are on a winning side. Amen po ba? Hindi ang demonyo ang pinakamalakas sa mundong ito. Si Jesus ang pinakamalakas sa ibabaw ng mundong ito. He is God Almighty. Ang diablo, talunan yan. Marami lang siya nadadaya, nakala makapangyarihan siya, pero sa totoo lang, zero. Actually, sabi sa Colossians, nung namatay si Jesus sa cross, pinarada yung mga yan bilang alipin. Pinakita ng Diyos sa mga tao, talunan yan. Ang kapangyarihan yan, bakit nyo katatakutan yan? Amen. You are on a winning side. Pag na kay Jesus ka, you are on a winning side. Nasa katagumpayan tayo. Amen? Hallelujah! Kaya ngayon, di ba may issue dito sa bansa natin, tindi ng korupsyon. Totoo po yan. Alam nyo, sa maliit na sangay pa lang ng gobyerno, which is sa barangay, ang tindi na ng korupsyon. Alam namin yan personally. Nakita namin yan personally. SK pa lang. Corrupt na. Hindi ko nilalahat, pero majority yan. Yan ang realidad sa mundo. Kasi kala ng tao, mas marami silang makurap. Siyempre, marami silang pera, magagawa, mabibili nila yung gusto nila, at nandun pa sila sa kapangyarihan. Alam niyo po, ang gobyerno, yes, dapat ipanalangin, pero ang gobyerno ng tao, one day, papalitan ng Diyos ng gobyerno niya. Okay, basahin natin, Revelation chapter 11, verse 15. Huwag tayong maasa sa gobyerno. Pag-pray natin ang government, pero huwag kang nakadepende buhay mo sa government, corrupt nga eh. Hello, this world is corrupt eh. Walang pag-asa rito. Amen ba? Walang masama doon sa mga binibigay ng gobyerno, pero mas maraming ninanakaw kaysa binibigay. Alam natin yan.
So, ang dependence natin hindi sa government. Ang dependence natin sa kingdom ng Panginoong Hesus. Pag-ihip ng ikapitong anghel, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven. Ano sinasabi nila? The kingdom of this world have become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Amen ba? Sa pag-ihip ng pitong anghel, ng kanyang trompeta, tong kingdom of this world, mawawala na to. Papalitan to ng kingdom of Christ, o kingdom of the Lord and of His Christ. At ano? Maghahari na magpasawalang hanggan, forever and ever. Bakit? Bakit kailangan establish ng Diyos ang kingdom? Wala namang pag-asa kasi sa kingdom ng sanlibutan eh. Kaya dapat lang palitan ang kingdom ng Diyos. Amen ba? Kaya sabi ko sa inyo, kung meron mang gumagawa ng kasamaan sa paligid natin, wag niyong kainggitan. Maawa kayo sa mga taong yan. Bakit? Pansamantala mga buhay niya natatapos. Di naman nila madadala sa kabilang buhay yung mga ninakaw nila eh. Yung position nila eh. Pag-harap ba nila kay Jesus, pwede nila sabihin, Lord, gobernador ako. Papasukin mo ako sa langit, congressman ako. Pwede ba yung kay Jesus? Tingin nyo, kahit presidente ka, kahit hari ka, kahit prinsipe ka, I don't care kung mayor ka, sa Panginoong Hesus, walang bearing yon. Ang kinikilala lang ng Diyos sa kanyang kaharian, yung rumispeto sa ginawa ng kanyang anak sa krus. Yung nag-honor ng ginawa ng kanyang anak sa krus. Yun lang ang kinikilala sa langit. Yung kumikilala sa sakripisyo ng kanyang anak. Amen po ba mga anak ng Diyos? Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generation. Nandun po yun sa Psalms 145. Thy kingdom is an everlasting kingdom. Thy dominion endureth throughout all generation. Yan po ang kahariang kinapapalooban natin. Amen? One day, ito mangyayari. John chapter 5, verse 24. Sa pagbabalik ng Panginoon, ito po mangyayari. Mabilis lang ako. Hallelujah. John 5:24. Okay, basahin ko hanggang tinahanap. Verily, verily, o truly, truly, ayan na, most assuredly, I say to you, sinasabi ko sa inyo, ang nagsasalita po si Jesus Christ, ha? Sabi niya, sinisiguro ko sa inyo, most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Sinisiguro ko sa inyo, lahat ng kumikilala dun sa nagsugo sa akin, naniniwala sa nakikinig ng aking salita, ay may buhay na walang hanggan. And shall not come into judgment. Wala nang judgment, wala nang paghuhukom sa mga anak ng Diyos. Amen ba? Amen. Hindi na huhukuman ang mga anak ng Diyos. Shall not come into judgment, but has passed, lumipat na from death to life. Lumipat na. Amen? Wala nang judgment sa mga nasa kumikilala sa Panginoong Hesus. Amen? John chapter 6, verse 47. Usog lang tayo ng konti. John 6:47. Lahat po yan biblical. Lahat po yan nasa Bible. Most assuredly, inulit. Sinisiguro ko sa inyo, I say to you, he who believes in me. Sabi ni Jesus, sa kanila na ng mga sumasampalataya sa akin. Sino dito sumasampalataya kay Jesus? Has everlasting life. Woohoo! Praise God! Masampalataya ka kay Jesus, sabi niya, meron tayong buhay na walang hanggan. Huwag kang mamangha, kapatid. Natural sa iyo yan. Bakit? Create ng Diyos ang tao para mabuhay ng eternal.
Pumasok lang ang kasalanan, nabalam yung plano, pero hindi papayag ang Diyos. Sinend niya yung nag-iisang Savior, yung nag-iisang anak niya. Sa sino mang sumampalataya kay Jesus Christ, binabalik yung original plan ng Diyos na mabuhay tayo ng walang hanggan, walang katapusan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Paano naman yung hindi sumasampalataya? That's the question. Hindi naman kasi lahat ng tao naniniwala eh. Yung iba mas nakadepende sa relihiyon nila kaysa dun sa Savior. May ganyan pong samahan. Amen? Pinanganak akong ganito eh, dito na ako mamamatay. Talagang mamamatay ka dyan pag ganyan ang katwiran mo. Talagang mamamatay ka dyan. Kasi hindi ka kayang iligtas ng samahan na yan o relihiyon. Isa lang ang nagliligtas, yung napako sa krus. Ang dependence natin wala sa pagiging born again o Christian. Walang masama dyan. Lahat yan tinuturo ng Bible. Pero ang dependence natin dun sa namatay sa krus. And after 3 days, nabuhay na maguli. Para patunayang tapos na. Amen? Hallelujah. Daniel chapter 12 verse 2. Pasensya na kayo kung marami tayong mga verses para makikita nyo, ma-establish ang faith nyo hindi sa sinasabi ng pastor, kundi sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. And many of those who sleep in the dust of the earth. Wow! Ito na yung mga namatay. Makinig kayo. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Magigising. Saan sila magigising? Some to everlasting life. Yung iba sa kanila, papasok na sa eternal life. But some to shame and everlasting contempt. Pag ginising na ng Diyos ang mga namatay, yung iba papasok sa buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun! Tayo yun! Amen? Tayo yun, mga mananampalataya ni Jesus Christ. Pero nakakalungkot yung iba raw eh. Yung iba, to shame and everlasting contempt. Wala ring katapusan eh, no? Everlasting din. Pero everlasting na kapahamakan, kahihiyan. That is the reality. Amen? Kaya sabi ko sa inyo kanina, kayo ang pinaka-blessed na taong nabubuhay ngayon. Bakit? Secured ka kay Jesus. Secured ka sa Panginoong Jesus. Matthew 25:46, the same ang sinasabi rito. Matthew 25:46. Patapos na po ako. And this will go away into everlasting punishment. Tingnan nyo, dalawa rin ang binanggit dito. Yung isa, will go away into everlasting punishment. Pero yung iba, but the righteous into eternal life. Dalawa patutunguhan ng tao, depende yan kung sino kumilala sa Panginoong Hesus. Hindi palakasan dyan. Amen? Ang kailangan dyan, pananampalataya dun sa Savior. Ngayon, kung ikaw sumasampalataya sa Panginoon, ina-assured sa iyo ng Diyos, you have eternal life. You have everlasting life. Grabe po. Hindi pa natin pinag-uusapan ang langit niyan. Alam niyo, pag napunta tayo sa langit, makinig kayo, pag napunta tayo sa langit, marirealize mo your home. Ito yung matagal ko nang hinahanap. Ito yung longing ng soul ko. Ito lang pala makakapag-satisfy ng totoo. Pag nakapunta ka sa langit, yun ang magiging feeling mo. Now I'm home. Amen? Napakatindi puro, napakaganda ng description ng Bible sa sangkalangitan. Dinescribe ng Bible ang sangkalangitan. Grabe. Biruin mo, kapatid. Sko, lulutang tayo, lumilipad tayo. Ha? Pastor, totoo ba? Alam ko si Superman lang ang lumilipad eh.
Fiction yun, hindi totoo yun. Pero pag binasa mo Bible, yung katawan natin na glorified, tumatagos yun sa pader. Umaangat yun. Walang limitasyon yun, kapatid. Ngayon, may limitasyon ng katawan natin kasi nasa flesh tayo. But one day, papalitan ng Diyos to. Basahin nyo, 1 Corinthians 15, nandun lahat yun. Papalitan ng Diyos tong katawang namamatay ng hindi namamatay, tong katawang nabubulok ng hindi nabubulok, tong katawang nasisira ng walang kasiraan. Sabi ng Philippians, katulad ng katawan ni Jesus Christ. Gaano katindi yung katawan ni Jesus Christ, ganun daw magiging katawan natin. Lahat po yan nasa Bible. Amen po ba? Sino na excited? O di mauna na kayo. Excited pala kayo eh. Hanggat nandito ba tayo, di ba? Enjoy lang muna natin. Paggamit natin yung buhay natin. Bakit? Marami pang mapapahamak eh. Pero darating tayo ron. Lahat tayo magkikita-kita ron. Amen? Lahat tayo magkikita-kita ron. Malulungkot ako pag wala si Tatay Rodel dun. Kasi siya yung una kong hahanapin dun eh. Pero alam ko, sigurado yun. Amen? Marireunite tayo kay Nanay Inday nun. Baka masigawan ka nun dun. Amen? Mag-imagine ka na ng pinakamasarap, pinakamagandang lugar, pinakamasayang lugar. Alam nyo, sa langit, ganito. Magbibigay ako ng ibang hint. Iniisip mo pa lang, nangyayari na. Gusto kong pumunta ron, nandun ka na. Bakit? Walang limitasyon yung katawan eh. Alam niyo kung bakit create ng Diyos yung bilyon-bilyong planeta? Playground natin yan. Na-realize niyo ba yon? Bakit nag-create ang Diyos ng napakaraming planeta? Stars? Para may playground tayo. Grabe po ang inahanda ng Diyos, unimaginable. Hindi pa natin kayang sukatin ngayon pero nakaka-excite. Sino mga excited? Parang wala na sumagot ah. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Okay, last two verses. Titus chapter 1 verse 2. Na-excite ako ma-reunite do sa father namin, syempre. Sila yung nag-lead sa amin sa pananampalataya. No, kay Pastor Ben, na-excite tayong ma-reunite do sa mga mahal natin sa buhay na makita natin. At doon po, wala nang hiwalayan doon. Yun ang kagandahan sa inanda ng Diyos, eternal na tayong mag-i-enjoy doon. Wala nang pain, walang suffering, walang death. Actually, wala nang araw doon eh. Bakit? Yung nag-create ng araw, sabi ng Bible, nandun eh. Bakit mo kayo kailanganin ng araw? Eh, nandun yung liwanag na nag-create. Amen po ba? Hallelujah. Kaya antindi po. Sabi ng Bible, in hope of eternal life, sa mga umaasa, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, which God, who cannot lie, promised before time began. Ang nangako po ng eternal life, ang Diyos. At tong Diyos na to, hindi marunong magsinungaling. Kaya sigurado po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sigurado yan. Hindi si Pastor John ang nangako niyan. Ako po nag-pre-preach lang. Sinesend ko yung message ng Panginoon. Pero ang nangako niyan, yung Diyos. At yung Diyos na yun, hindi nagsisinungaling. Kaya sigurado po yan. So last verse po tayo, 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Sabi ni Paul, ang encouragement niya sa mga mananampalataya, fight the good fight of faith. Makipaglaban kayo sa magandang pakikipaglaban ng pananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang basta gumigive up. Amen. Pinigilan ka lang, ayaw mo nang umaten. Wala lang yung crush mo, wala ka na rin. Parang hindi ka nakikipaglaban ng maayos niyan. Amen po ba? Hello? Amen? May natisod ka sa isang kapatid. Dahil ang kapal ng lipstick.
Ayaw mo nang umate ng church. Ano naman pakikipaglaban ng pananampalataya yan? Umulan lang. Di ba? Wala ka na rin. Hindi maayos na pakikipaglaban yun. Sabi, fight the good fight of faith. Ang pakikipagbaka natin is a good fight. Bakit tinawag na good fight? We are on the winning side eh. Ini-encourage tayo, makipaglaban tayo ng magandang pakikipaglaban ng pananampalataya. At hindi lang yon. Ito sinabi kasunod, lay hold on eternal life. Panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. Amen ba? Isang pakikipaglaban sa pananampalataya is yung nangahawa ka sa buhay na walang hanggan. Nakafocus ka ron. Alam mo sa'yo yun. Amen ba? Alam mo sa'yo yung eternal life. Then nakikipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Sino rito alam sa kanila yung eternal life? Sa kanila yung eternity. Lay hold on eternal life, to which you were also called, doon ka kasi tinawag, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Ano sabi ni Paul? Makipagbaka tayo ng mainam na nakik. Si Brother James, nakita ko nakatayo sa likod. Brother James, galing pa po yan ng Dasmariñas, Cavite. Sometimes nandito siya ng Thursday. Usually Sunday, nandyan yung wife niya, si Sister Joy. Galing pa po sila Dasmariñas, Cavite. Gano'ng katagal ang biyahe niyan? Pero sa kanila, yung challenge na yun, nagiging easy na lang yun. Hallelujah. Kasi tumatanaw sila dun sa binigay ng Panginoon eh. I know some of us, bago tayo nakarating dito, may mga challenges tayong pinagdaanan, maaari, may problema. Kaya lang, yung iba nakakalungkot, pag dumaan, nawawala. Diba? Nadadala ng problema. Bakit? Kasi ang tanaw nandito lang eh. Sa present. Kapatid, tumanaw ka sa eternal na mga inahanda ng Diyos. Para yung mga challenges maging easy lang sa'yo. Kaya. Amen? Mai-enjoy mo yung buhay habang nakatanaw ka ron. Amen? The best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah.